Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Good news ito mga kakimpaw at ikakatuwa po ito ng lahat. Pero bago po ang lahat, maraming salamat muna sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Cola. Sabi niya, ito mga bashers na bullshit, palaging namimintas. Akala nila, maganda sila, huy mga bashers. Sana kayo ang matamaan ng, para wala ng bashers na nakikialam sa KP. Nakakainis na kayo ha, di na kayo tumigil sa trabaho niyong panglalait sa kapwa. Kawawa yung mga taong nilalait nyo kasi tahimik lang sila pero nasasaktan ang kalooban. Keep you stay stronger and keep praying to our Almighty Father. Dear salamat and God bless as always. KP forever. Maraming salamat din po sa inyong komento at patuloy na pagsuporta. Ginang Norma Call, yes, tama po kayo sa inyong mga sinabi, no? Talagang itong mga bashers na to, hindi na po nauubos. Talagang lagi silang andyan, lalo na pag may mga bagong blessings. Si Kim and Paolo, lagi po silang may nasasabi. Dahil marahil ito po yung trabaho nila mga kakimpaw, kaya kahit anong mga pamabatikos ginagawa po nila kay Chinita Princess and Paolo, para nga naman mapapagsak ang tambalang ito na sobrang sikat ngayon. Pero the more po na binabatikos nila, mas lalo pa nga po itong sumisikat at nagkakaroon ng blessings. Katulad na lamang po ng topic natin ngayong araw na talaga namang magbabayad na naman ang mga bashers dito. Kaya kalma lang kayo Ginang Norma Col dahil yung success at blessings ang susumigaw laban sa mga bashers na yan. So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So ito nga pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic na nakalap natin sa update na to at unahin nating talakayin ng tungkol nga dito sa nalalapit po na event ni Paolo Avellino. Para po yan sa June 24, 2026. Para po yan sa Sabuyan 2026 Festival sa Oriental Mindoro, mga kakimpaw. So until now kasi, si Paolo Avellino pa lang po yung inaanunsyo nila. Wala pa rin pong Chinita Princess and talakay na natin kung bakit wala po si Kim Chu dahil sa taas po ng talent fee niya. Well, Paolo mga Kimpaw is nasa 300 to 400,000 lamang po ang kanyang rate kumpara kay Kim na 500,000 to 1 million mga kakimpaw. Depende pa yon sa ipapagawa kay Chinita Princess. Samantalang talakayin naman natin mga kakimpaw, yung naging update natin kanina, yung tungkol po sa picture ni Chinita Princess na kung saan ay nakaupo nga po siya sa blue chair na kung saan ay isang iconic mga kakimpaw. Iconic yung blue chair na yan. Ano ba yung blue chair na inuupuan ni Chinita Princess? Ayon dito, the blue chair is the iconic signature picture of Star Pop PH, an ABS-CBN record label. It is used as a teaser milestone in their studios where artists ranging from rising P-pop idols to established singers sit to announce or tease upcoming music release and major projects. So meron tayong dapat abangan mga kakimpaw kay Chinita Princess. Ilalabas po yung new album, new song, and for sure magkakaroon po siya ng mga mall tour para po i-promote ito pong kanyang song or album. Grabe, excited na ako dito mga kakimpaw. Magkakaroon ng concert si Chinita Princess. Sabi nga dito, after successful show in online streaming, TV movie as lead actress, dancer in ASAP Showtime hosting, KP World Tour endorsement here and there, CEO on her very successful business, Kim Chu is back now for new EP or album soon. My versatile Shinita. PS Kimi, ready ka na ba ulit sa album tour?
na mag-sign ng album hanggang abutan ng closing ng mall. O ayan mga Kimpaw, mall show or concert na ipopromote nga itong kanyang upcoming album or new song mga kakimpaw. Exciting po ito. Sabi pa ng isa, new song ba ito eh? Nahanap ko na si Mr. Right, nahanap ko na. Love of my life. So ilang mall show kaya mga kakimpaw yung pagkoconcerta nitong si Chinita Princess kasi for sure daan-daan na naman, libo-libo na naman po ang dadagsa sa mga mall na yan. Yan po talaga yung kina-excite ng marami. At ang magiging appearance, syempre, ni Paula Avellino sa new song ni Chinita Princess. Ako hindi na ako makapag-antay sa new song ni Kim Chiu. Kasi yung last song ata niya yung sa Bawal Lumabas, no? Or yung Mr. Right mga kakimpo. Correct me if I'm wrong kasi naguguluhan ako kung alin ba yung last song niya sa dalawang yon. So ang tanong is, since nandito nga po si Chinita Princess kanina after ng It's Showtime, ang tanong is kailan daw i-release or kailan daw ilalabas itong new song ni Chinita Princess. So antayin natin na hanggang matapos ang taon or sa 2027 na. Kasi syempre hindi rin po biro mga kimpaw ang mag-release po ng bagong song. Syempre, ima-master mo pa yan, aaralin mo yan ng todo hanggang sa makuha nyo talaga yung tamang, alam nyo yun mga kakimpaw, yung tamang taas, baba ng kanta po ni Chinita Princess kung saan tataas, kung saan siya bababa ng boses. O, diba? Super excited na kami. And congratulations nga kay Chinita Princess. And hopefully mga kakimpaw, kasama niya dito si Paulo Avellino. Sana kasama si Paulo kasi pag nag-concert si Chinita Princess, matik kasama si Paulo Avellino. Magmo-mall tour sila para po yan sa kanilang new song o new album mga kakimpaw. Another pipilahan at titilian na naman itong New Blessings Chinita Princess. The more na binabash siya, ang dami niya pong blessings lagi. So ito po ay may kaugnayan sa milestone, sa mga achievement ni Chinita Princess for 20 years. Deserve niya ito mga kakimpaw dahil talaga namang sobrang loyal siya sa management, ABS. And syempre talagang binigay niya yung kanyang oras, yung dedikasyon niya sa kanyang trabaho. Deserve niya to mga kakimpaw. And ngayon, masasaksihan at maririnig nating muli ang iconic song ni Chinita Princess. So kayo ba'y masaya dito mga kakimpaw? Please comment down below.